Kumusta po kayong lahat, mga kamaalam? Nararamdaman niyo na ba ang hirap sa pagtayo mula sa upuan, ang paninigas ng mga tuhod, ang kirot sa balakang, o ang pamamanhid ng mga daliri tuwing umaga? Marahil, madalas niyo nang binubulungan ang sarili, rayuma na naman. Hindi ba't nakakapanghina ang pakiramdam na parang niluluma na ang ating mga kasukasuan, na halos ayaw nang gumalaw, at minsan ay nagiging hadlang pa sa pagsasama ninyo ng inyong pamilya? Alam niyo po, hindi lang kayo ang nakakaranas nito. Libu-libong Pinoy na senior ang araw-araw na nakikipaglaban sa mga sakit ng kasukasuan na dulot ng pamamaga, isang kondisyon na madalas nating tinatawag na rayuma, kahit pa iba-iba ang pinagmulan nito. Ang hindi pagpansin sa mga senyales na ito at ang hindi paghahanap ng solusyon ay maaaring magdulot ng maseryosong kahihinatnan na lalong makakabawas sa inyong kalidad ng buhay at kakayahang gawin ang mga simpleng bagay na dati madali lang. Pero huwag po kayong mag-alala. Dahil sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 lihim na inumin, mga inuming lokal, madaling mahanap, at abot kaya, na maaaring makatulong ng malaki upang mapawi ang sakit at pamamaga sa inyong mga kasukasuan. Manatili lang po kayong nakatutok, dahil ang mga impormasyong ibabahagi namin ay talagang makakatulong sa inyo na makabangon at gumalaw muli ng mas malaya at walang kirot. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Ang bawat video po namin ay ginawa para sa inyo, upang masiguro na kayo ay may sapat na kaalaman para sa isang malusog at masaganang pagtanda. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan. Marahil mayroong din silang nararamdaman na pareho sa inyo. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga-saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Ang sakit ng kasukasuan o ang tinatawag nating rayuma ay isang pangkaraniwang hinaing ng marami nating senior citizen. Hindi lang ito basta simpleng kirot, ito ay madalas na resulta ng pamamaga sa loob ng ating katawan, partikular sa mga kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam natin ay naninigas ang ating mga tuhod, siko, balakang, o kahit ang ating mga daliri. Hindi lang ito nagdudulot ng pisikal na sakit, kundi nakakaapekto rin sa ating kakayahang gumalaw, magtrabaho, at makisalamuha. Nauunawaan po namin ang bigat ng pasan nyo. Marami po sa atin ang umiinom ng gamot na pampatanggal ng sakit at pampababa ng pamamaga, na kung minsan ay mayroong hindi ka nais-nais na epekto sa ibang bahagi ng ating katawan, tulad ng tiyan o atay, lalo na kung mahaba ang paggamit. Kaya nga po mahalaga na malaman natin ang iba pang paraan upang matulungan ang ating katawan na labanan ang pamamaga at sakit ng natural at ligtas, sa tulong ng mga sangkap na matagal na nating ginagamit sa ating lutuin at tradisyonal na gamutan. Ayon sa ating mga nakatatanda at sa mga modernong pananaliksik, ang kalikasan ay puno ng mga lunas na maaaring makatulong sa iba't ibang karamdaman. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 lokal na inumin na mayroong natural na panlaban sa pamamaga at pampawi ng sakit, ibig sabihin, may kakayahan itong labanan ang pamamaga at magpawi ng kirot. Ipapaalala natin kung paano nyo ito madaling maihahanda, kung gaano kadalas dapat inumin, at kung bakit napakabisa ng bawat isa para sa inyong mga kasukasuan. Handa na po ba kayo? Tara na't alamin ang mga lihim na ito. Ang una sa ating listahan ay ang hindi na bago sa ating mga Pinoy, ang luya. Sigurado akong nasa inyong kusina ngayon o madalin niyong mahanap sa palengke. Ngunit alam niyo ba kung gaano kalalim ang kakayahan ng luyang ito laban sa rayuma? Ang luya ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa buong mundo at may magandang dahilan. Ito ay mayaman sa mga sangkap na tinatawag na gingerols at shogols, na siyang nagbibigay sa luya ng kakaibang anghang at, higit sa lahat, ang kanyang makapangyarihang panlaban sa pamamaga. Isipin niyo po, ang pamamaga sa inyong kasukasuan ay parang apoy na nagdudulot ng kirot. Ang luya naman ay parang tubig na pwedeng pumatay sa apoy na yon. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga gingerols ay kumikilos sa katawan sa paraang kahawig ng mga gamot na pampatanggal ng sakit at pamamaga, ngunit walang masamang epekto sa tiyan na kadalasang kasama ng mga kemikal na gamot. Ang luya ay tumutulong sa pagpigil ng mga sanhi ng pamamaga sa ating katawan. Ito rin ay may kakayahang magpababa ng mga kemikal na nagiging sanhi ng sakit at pamamaga. Kaya kapag umiinom kayo ng luya,
hindi lang kayo nagpapainit ng katawan, kundi aktibo rin kayong nilalabanan ang ugat ng inyong rayuma. Paano nyo po ito madaling maihahanda? Ang pinakamabisang paraan ay ang gawin itong tsaa. Simpleng luya tiya, maghiwa ng 1 pulgadang sariwang luya, o mga 2 hanggang 3 hiwa. Maaari nyo itong balatan o hindi na, depende sa inyong kagustuhan. Pakuluan ito sa 2 hanggang 3 tasang tubig sa loob ng 1-0 bawas 15 minuto. Mas matagal na pagpapakulo, mas matapang ang luya tiya. Pagkatapos, salain at inumin habang mainit. Kung gusto nyo, pwede nyo itong tamisan ng kaunting pulot pukyutan o lagyan ng slice ng lemon para sa dagdag na benepisyo at lasa. Luya at kalamansi, kung may kalamansi kayo, maaari nyo itong pigaan ng 1 piraso sa inyong luya tiya. Ang kalamansi ay mayaman sa vitamin E, na isang malakas na panlaban sa free radicals na makakatulong din sa paglaban sa pamamaga at pagpapalakas ng inyong depensa sa sakit. Gaano kadalas po dapat inumin? Para sa epektibong paglunas, maaari kayong uminom ng luya tiya 2 hanggang 3 beses sa isang araw, lalo na tuwing umaga at bago matulog. Ang patuloy na pag-inom nito ay makakatulong sa unti-unting pagbaba ng pamamaga at kirot. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito sa inyong araw-araw na gawi ay malaki ang maitutulong sa kalusugan ng inyong mga kasukasuan, mas makakakilos po kayo ng malaya, na hindi na binabagabag ng matinding sakit, at mas masarap ang pakiramdam sa paglalakad o paggawa ng simpleng gawaing bahay. Ang ikalawang lihim na inumin na ating ibubunyag ay ang turmeric, o madalas nating tawagin na luyang dilaw. Ito ay isa pang paborito sa ating mga kusina, at ginagamit din sa iba't ibang tradisyonal na gamutan. Ngunit ang turmeric ay higit pa sa pampakulay at pampalasa, ito ay isang gintong halaman pagdating sa paglaban sa pamamaga at sakit, salamat sa isang sangkap na tinatawag na curcumin. Ang curcumin ang siyang pinakaaktibong sangkap sa turmeric, at ito ang dahilan kung bakit tinawag itong ginto ng kusina. Ito ay isang napakalakas na panlaban sa pamamaga at sa mga free radicals na nakakasira sa ating mga selula. Kung ang luya ay parang tubig sa apoy ng pamamaga, ang curcumin naman ay parang isang fire extinguisher na direktang pumapatay sa apoy at naglilinis pa ng pinanggalingan ng usok. Ayon sa napakaraming pag-aaral, ang curcumin ay may kakayahang pigilin ang mga proseso na nagiging sanhi ng pamamaga sa katawan. Ito rin ay lumalaban sa mga free radicals na nakakasira sa ating mga selula at nagpapabilis ng pagtanda, na lalong nagpapalala ng sakit sa kasukasuan. Paano nyo po ito madaling maihahanda para sa mas mabisang epekto? Ang hamon sa curcumin ay ang pagiging mahirap nitong maabsorb ng ating katawan. Ngunit mayroon tayong solusyon, isang maliit na lihim na makikita din sa inyong kusina. Golden milk o turmeric latte. Ang pinakamabisang paraan upang maabsorb ng katawan ang curcumin ay kapag isinama ito sa itim na paminta at taba, tulad ng gatas. Ang isang sangkap sa paminta ay nagpapataas ng pagsipsip ng curcumin ng hanggang 2,000%. Paraan, sa isang kasirola, pagsamahin ang 1 tasang gatas, maaaring gatas ng baka, almond milk, o gata ng nyog, kalahating kutsaritang turmeric powder o ginadgad na sariwang turmeric, mas maganda kung sariwa. 1 pinch ng itim na paminta, at kalahating kutsaritang pulot pukyutan, optional, para sa lasa at dagdag na benepisyo. Pakuluan ito sa mahinang apoy sa loob ng 5 bawas 1-0 minuto, habang hinahalo paminsan-minsan. Salain at inumin habang mainit. Ang inumin na ito ay hindi lamang masarap kundi napakabisang panlaban sa pamamaga, na makakatulong para mas masarap ang inyong tulog at masigla kayo paggising. Turmeric tea na may gata. Kung wala kayong gatas o ayaw nyo ng gatas, maaari rin kayong gumawa ng turmeric tea na may kaunting gata. Pakuluan ng ginadgad na turmeric sa tubig, pagkatapos ay lagyan ng 1 kutsara ng gata at 1 pinch ng itim na paminta. Gaano kadalas po dapat inumin? Ang golden milk o turmeric tea ay maaaring inumin 1 beses sa isang araw, mas maganda kung sa gabi bago matulog dahil nakakatulong din ito sa pagpapahinga. Sa tuloy-tuloy na pag-inom, mapapansin nyo ang unti-unting pagbaba ng kirot at paninigas. Tandaan, hindi ito instant magic, pero ang tiyaga sa pag-inom nito ay magbubunga ng ginhawa sa paggalaw ninyo at paggawa ng mga gusto ninyong gawin. Ang ikatlo sa ating mga lihim na inumin na nakakatulong sa rayuma ay ang napakapamilyar at nakakapreskong buko juice o tubig ng murang buko. Marahil ay nagtataka kayo, paano nakakatulong ang simpleng buko juice sa sakit ng kasukasuan? Hindi ito direktang panlaban sa pamamaga tulad ng luya at turmeric, ngunit ang papel nito sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan ay napakahalaga at madalas na nababaliwala.
Ang buko juice ay isa sa pinakamahusay na natural na pampalit sa mga nawawalang mineral sa katawan, puno ng potassium, magnesium, calcium, at sodium, na mahalaga para sa wastong paggana ng ating mga selula at pagpapanatili ng sapat na tubig sa ating katawan o hydration. Isipin niyo po, ang ating mga kasukasuan ay lubhang umaasa sa sapat na hydration upang manatiling malusog at gumana ng maayos. Ang kakulangan sa tubig ay maaaring magpalala ng pamamaga at sakit sa kasukasuan dahil mas nagiging marami ang masasamang sangkap sa katawan at hindi maayos na nadadala ang mga sustansya sa mga kasukasuan. Kapag kulang tayo sa tubig, ang ating katawan ay nagiging mas madaling kapitan ng pamamaga. Ang buko juice ay nakakatulong na panatilihing sapat ang tubig sa ating katawan na siyang nagpapadaloy ng dugo at nutrisyon sa mga kasukasuan. Bukod dito, ang buko juice ay mayaman sa mga panlaban sa free radicals na nakakasira sa ating mga selula at nagpapabilis ng pagtanda na lalong nagpapalala ng sakit sa kasukasuan. Ito rin ay may kakayahang maging isang natural na pampaihi, ibig sabihin, nakakatulong itong ilabas ang labis na tubig at masasamang sangkap sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, na nagpapagaan sa trabaho ng ating mga bato at nakakatulong sa paglilinis ng buong katawan. Ang paglilinis ng katawan ay mahalaga sa paglaban sa anumang uri ng pamamaga. Paano niyo po ito madaling maihahanda at gagamitin? Sariwang buko juice, ang pinakamainam ay ang sariwang buko juice na direkta mula sa nyog. Ito ang may pinakamataas na sustansya at walang preservatives. Madali itong makita sa mga palengke o tabing kalsada sa Pilipinas. Pag inom, maaari kayong uminom ng 1 hanggang 2 baso ng sariwang buko juice araw-araw. Mas mainam kung sa umaga o sa tanghali bago kumain para mas maabsorb ang mga sustansya. Kung hindi naman kayo makahanap ng sariwang buko araw-araw, ang nakaboteng buko juice na walang added sugar ay maaari ding option, basta tiyakin na puro at natural. Ang pag-inom ng buko juice ay hindi lang nakakapresko, kundi isa rin itong simpleng paraan upang suportahan ang kalusugan ng inyong mga kasukasuan at panatilihing malinis ang inyong sistema para mas gumaan ang pakiramdam ninyo sa araw-araw. Mga mahalagang paalala. Mahalaga pong tandaan na ang mga inuming ito, ang luya, turmeric, at buko juice, ay natural na pantulong at hindi po kapalit ng inyong gamot o ng payo ng inyong doktor. Kung kayo po ay may seryosong kondisyon sa kalusugan, umiinom ng ibang gamot, o may alerhiya, konsultahin muna ang inyong doktor bago simulan ang anumang natural na lunas. Ang bawat tao ay magkakaiba ang reaksyon sa mga natural na lunas, kaya mahalaga na pakinggan ang inyong katawan at obserbahan ang anumang pagbabago. Ang pagiging pare-pareho sa pag-inom ng mga ito ay susi. Hindi po ito gagana kung paminsan-minsan lang. Ang isang holistic na pamumuhay, kasama ang balansing pagkain, regular na ehersisyo, tulad ng paglalakad o pagpapalakas ng kalamnan na angkop sa inyong edad, at sapat na pahinga, ay susi din sa pagpapagaan ng sakit sa kasukasuan. Huwag po kayong mag-atubiling humingi ng tulong o gabay mula sa mga mahal nyo sa buhay at sa inyong doktor. Sa madaling salita, ang paglaban sa sakit ng kasukasuan at pamamaga, o ang tinatawag nating rayuma, ay hindi kailangang maging komplikado o mahal. Sa video na ito, natuklasan natin ang kapangyarihan ng 3 lokal at abot-kayang inumin na matagal nang ginagamit sa ating kultura. Luya. Ang matapang na luya tiya ay isang natural na panlaban sa pamamaga at pampawi ng kirot, salamat sa gingerols at shogaos nito, na direktang lumalaban sa ugat ng sakit. Turmeric. Ang ginto ng kusina na ito ay mayaman sa curcumin, isang napakalakas na panlaban sa pamamaga at sa mga nakakapinsalang free radicals. Tandaan na ipares ito sa itim na paminta at kaunting taba para sa mas mabisang pagsipsip ng katawan. Buko juice, hindi lang ito nakakapresko, kundi isang mahusay din pampalit sa mga nawawalang mineral at panlinis ng katawan. Nakakatulong ito na panatilihing malusog at malinis ang ating mga kasukasuan na mahalaga sa paglaban sa pamamaga. Ang pagsasama ng mga inuming ito sa inyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring magbigay ng malaking ginhawa at magpabuti sa inyong kalidad ng buhay. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong pakiramdam na nagbibigay daan upang makakilos kayo ng mas malaya at walang alalahanin kasama ang inyong pamilya at mga kaibigan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share sa inyong mga kapamilya at kaibigan na sa tingin nyo ay makikinabang din. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na aming ibabahagi sa inyo.
Tandaan, ang inyong kalusugan ay inyong kayamanan, at ang bawat maliit na hakbang na ginagawa ninyo para dito ay mahalaga. Anong mga paksa pa po sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Mayroon ba kayong sariling natural na panlunas sa rayuma na gusto ninyong ibahagi? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong mga kwento at karanasan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Manatili po kayong ligtas, malusog, at maalam sa inyong pagtanda. Hanggang sa susunod.